Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. It's 7 o'clock in the evening here in the Philippines at may dalawa po tayong pag-uusapan ngayon. Okay, una nating pag-uusapan ay ito ngang si Presidente Bongbong Marcos kasama dito ni Vice President Inday Sara Duterte. Nilagdaan na ang 2023 national budget ng Pilipinas. Okay? Yan ang una nating pag-uusapan at may video akong ipapakita while itong signing ni Presidente Bongbong Marcos. Pangalawa nating pag-uusapan ay nagsalita na itong si Attorney Sal Panelo sa programa niya sa SMNI tungkol nga dito kay DOJ Rimulya at si General Katapang na tudong ang investigation dyan sa Bucor na parang binibintangan itong si General Bantag sa mga pangyayari sa loob ng Bilibid, especially sa mga investigate nila ngayon sa mga high-profile inmates na namamatay during sa panahon ni General Bantag. At sabi noon ng mga doktor, the time na si General Bantag ang nanguna dyan sa Bucor, namatay itong mga high-profile inmates ng COVID-19. Namatay sila diyan. Yan ang investigation ng mga doktor. Ngunit, para kay DOJ Rimulya at itong si General Katapang, they will investigate if totoo ba itong namatay sa COVID, itong high-profile inmates kagaya ni Sebastian. Okay? So, may ipapakita akong video sa inyo kay Attorney Sal Panelo tungkol dito. Okay? Pero bago ang lahat, importante na i-like at i-share itong video natin sa ating Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, don't forget, please consider na i-subscribe at i-follow itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, una nating pag-uusapan, itong national budget nilagdaan na ni Presidente Bongbong Marcos. Ayan, witness ang ating Vice President Inday Sara Duterte. I-play natin itong video na ito at mag-comment, mag-react tayo. Okay? Let's play the video. Today, we shall witness the signing into law of the fiscal year 2023 General Appropriations Act. May we request the President to sign House Bill number 4488. Ayan, kasama ang ilang mga senador at mga congressman dyan. Upon the President's signature, House Bill number 4488 shall now become known as Republic Act number 11936, entitled An Act Providing for the Operation of the Government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2023. Ayan, saksi si Vice President Sara Duterte. 2023 Standing as witness are national budget. Vice President Sara Duterte Carpio, Senate President Juan Miguel Zubiri, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Executive Secretary Lucas Bersamin, Finance Secretary So present ang tatlong branch of government, yan, legislative, executive, judiciary nandyan. May mga tauhan dyan. Witness sa signing, pagpirma, nilagdaan na ang national budget for 2023. Benjamin Jokno, Budget and Management Secretary Amina Pangandaman, National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr., Presidential Legislative Advisor Mark Leandro Mendoza,
Senate Majority Leader Joel Villanueva, Senator Juan Good news sa atin to taong bayan kasi dumaan ito ng maraming proseso bago ito nilagdaan, okay? So ngayon nilagdaan na, so we are ready for 2023. Malapit na ang Pasko, malapit na ang New Year, so ayan, ready na ang Pilipinas for the next budget. Edgardo Angara, Senator Amy Marcos, Senator Cynthia Villar, House Majority Leader Jose Dalipe, Present rin si Senator Bongo. House Deputy Speaker Aurelio Gonzales, House Minority Leader Marcelino Lebanan, Representative Elizalde Co, Representative Stella Luz Kimbo, Representative Ferdinand Alexander Marcos, and Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla. So ayan, present lahat ng mga involved sa paglagda ng national budget, okay? Good news ito sa atin. So kayong mga audience ko dito, ano ang masasabi nyo? Mag-comment, mag-react kayo tungkol dito sa signing sa national budget, okay? Babasahin natin yan. Okay, let's move forward sa ating next topic. Ito ngang si Attorney Sal Panelo ay nagkomentaryo na dito kay DOJ Rimulya at itong si Katapang ng Bucor, itong pag-investigate nila dito sa mga namatay dati sa panahon ni General Bantag, itong mga high-profile inmates namatay basing sa mga doktor, namatay ito sa COVID-19, no? Pero parang hindi maniniwala siguro itong si Katapang at itong si DOJ Rimulya. Okay? So, panoorin natin ang yung comment ni Attorney Sal Panelo tungkol dito. Okay? Let's play the video. Nais pa imbestigahan din ng Bureau of Corrections o Bucor ang pagkamatay ni JB Sebastian at 8 pang high-profile inmates sa loob ng New Bilibid Prison. Ito'y ayon kay Bucor Officer in Charge Gregorio Catapang. Siguro nagtataka itong si DOJ Rimulya bakit mga high-profile inmates ang mga namamatay. Meron din namang hindi meron namang hindi high-profile na mga namatay sa COVID-19. Na alam naman natin na at this peak, siksikan yung preso. So they are really prone na sa COVID-19 at that time, ang preso. So ewan ko ba kung bakit itong si DOJ Rimulya at itong si Katapang parang ayaw maniwala. Katapang Jr. sa personal niyang pagpunta sa lugar kung saan namatay si JB Sebastian dahil sa nakita niyang suspicious findings sa pagkamatay nito. Base ni DOJ Rimulya, suspicious raw yung pagkamatay ng mga high-profile inmates. So tingnan natin. Sa mga nakalap na impormasyon nito, hindi ito namatay sa NBP Hospital kung saan naging findings sa kanya ay namatay sa COVID-19. Pagkos namatay di umano ito sa University of Perpetual. Pero natatandaan ko pa ito na meron talagang findings yung doctor, binalita ito noon na katabi ng nasabing ospital ng NBP. Alam mo, hindi ko maintindihan. Alam ko meron ng isa dyan na sinasabi nilang pinatay, pero nung inautopsy, talaga palang namatay sa COVID. Yes. Ewan ko lang I could be wrong, but ang nakikita ko dyan, mula nung kinasuhan si DG Bantag, parang ang daming di umano ng mga anomalya na gusto nilang itapon. Parang inuungkat. Inuugnay nila lahat kay DG Bantag at mukhang yan na naman. Meron nga... Lagi na lang binibintangan si DG Bantag Nabalitaan mo ba yung merong isang nagtitistigo na bilanggo na nakita niya raw mismong pinatay. May mga ganong usap-usapan. Ako, alam niyo kasi ako, worry na ako dyan sa mga ganyan Tingnan natin, paimbestigahan niyo sa NBI kung gusto niyo, malaman natin. Nice. Okay, so yun lang ang video. Magre-react tayo. So for short, itong si Attorney Sal Panelo is ayaw maniwala na namatay ito
dahil pinatay itong si Sebastian o yung mga high-profile inmates. Talagang may investigation noon sa panahon ni Pangulong Duterte, sa panahon ni General Bantag, na talagang namatay itong si Sebastian at ibang high-profile inmates sa COVID-19. Okay? So, si Attorney Sal Panelo, hindi maintindihan itong si DOJ Remulla at itong si Katapang. Bakit para sa kanila suspicious raw yun na pagkawala ng buhay dito sa mga high-profile inmates? Ayaw nilang maniwala. Parang sa akin, siguro, no, I might be wrong, I might be correct. Siguro, para sa akin, parang hinahanapan na naman ng mali itong si General Bantag. Na ibibintang na naman dito na suspicious yung pagkamatay, ganun. Oh, it will reflect General Bantag na naman. No? Na kung tutuusin, ang taong bayan, pagod na. No? Parang ang nasisira na ang pangalan ni DOJ Remulla sa paglaban niya kay General Bantag. Mas maraming no, ito I might be wrong, I might be correct, pero basing on my observation, mas maraming supporters itong si General Bantag compared to Remulla. Okay? So yun ang observation ko, yun ang analysis ko, yun rin ang analysis ni Attorney Sal Panelo. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa issue tungkol dyan sa investigasyon ni DOJ Remulla at ni Katapang. Okay? Mag-react kayo, comment kayo, babasahin natin yan. Don't forget guys, i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. And don't forget to subscribe Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Ipaglaban natin ang ating mga leaders sa Pilipinas, Presidente Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara Duterte, former President Duterte, at mahalin natin ang Pilipinas. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. God bless everyone.